hayaan niyo po munang aking kayo kumustahin sa mga nagdaang mga araw at sa sandali ito. Purihin natin, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na Kanyang ibinahagi sa atin sa kabila ng iba't ibang mga ating mga gawain, pangbahay, amen, ay mulit-muli tayong pinagpapala ng Diyos na makaliig ang Kanyang presensya sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Ngayon po ay ibibigay ko po muna sa ating mga kapatid ngayon ang sandaling ito upang maghandog ng awiting pagsamba para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Into your presence.
maghandog ng awitin. Okay, sa oras na ito ay tayo po ay maghahanda na para po sa ating pong salo-salong papakinggan kapahayagan ng ating Panginoon. Sapagkat ako po ay naniniwala mga kapatid na ang lahat ng bagay ay kalakip na gumagawa sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos. Amen? Sa bawat panahon, sa bawat lapat ng mga pagkakataon, ay gumagawang mainam at eksakto ang kalooban ng ating Panginoon. Okay, so nasa part 15 na po tayo. And of course, dito pa rin po tayo sa types and stages of the word. Amen. Ito po ay mga tipo at mga baitang, no, ng salita. Okay, so itutuloy po natin ang ating pong discussion last week, no, allotted word, and hoping na matapos po natin to para tayo po ay dumako po sa pang-anim na po ito, no, na ating pong tinatalakay about the restored word. Amen. So let me read first dito po sa Matthew chapter 17 verse 10 and up to verse 12. But allow me to read po muna yung verse 11 to minimize our time. Okay, sabi po ganito. And Jesus answered and said unto them, Elias surely shall first come and restore all things. At sabi po sa Tagalog, sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay paparito at isasauli ang lahat ng bagay. Amen. So, muli ay inaanyayahan ko po kayong ako'y samahan sa pananalangin. Dakila naming Diyos Ama, mapagpalang Elohim, Diyos ng langit at lupa, nagpapasalamat kami sapagkat sa mga pagkakataong ito ay muli kang nagbukas ng biyaya sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming sama-samang pakikipag-isa sa iyong presensya at sa iyong kapahayagan. Lord, we acknowledge yung iyong pong kapangyarihan na siya pong gumaganap sa aming mga buhay at kalagitnaan. And Lord, we pray na nawa, Panginoon, ay gamitin mo kami, Panginoon, sa oras na ito upang maabot, Panginoon, ang aming mga kapatid at makapagdagdag, Panginoon, ang aming pananampalataya patungo po sa kasakdalan ng aming mga buhay sa iyong harapan. At dalangin ko, Panginoon, sila na mga naparito at sila na mga nakabview sa aming pong streaming. Lord, I pray na patuloy kang kumilos at gumawang makapangyarihan higit po sa pag-aayos ng aming mga pananampalataya, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, pong kapahayagan. Salamat po, mapagpalang Diyos. Once again, touch my lips, O Lord, at allow me, Lord, na patuloy pong maging blessing ang mga kapahayagan mong ito sa bawat individual, sila na mga kasalukuyan mo pong inaabot sa pamamagitan ng mga kapahayagang ito, Panginoon. Ibuin mo po sila at hayaan, Panginoon, na sama-sama kami makinabang sa kapamaraanan ng iyong salita at kapahayagan. Ito pong aming dalangin in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Okay? So, dito pa rin po tayo sa ating pong last week discussion, yung allotted word. I-recall lang po natin yung ating pong last week discussion. Amen? Ito po, no? Yung mga highlights. Mga highlight po, sabi ngayon, God revealed His Word in the season and to whom He chooses to reveal it to. Okay? So, ang ating Panginoon ay naghahayag ng kanyang salita sa kapanahunan. Amen. At sabi nga ito daw po ay kanyang pinipili, no? Siya ay pumipili na individual upang pagpapahayagan nito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, in every ages po, no, meron pong allotted message, allotted word ang ating Panginoon. And He chooses the person whom He will reveal it. Amen?
Importante po ito na mas makatch up po natin ito sapagkat yung placing of the word ang napaka-importante, no? Kung ito bang salitang ito ay pangkasalukuyan, kung ang kapahayagang bang ito ay mga alaten, yung mga naitalaga, no? Ito ba yung mga revealed words sa ating pong kapanahunan? Amen? So, God chooses who He revealed it to. Okay? He chose that before the foundation of the world. Ito po yung maganda. Hindi po siya pumipili sa pangkasalukuyan. Amen. Sapagkat ang ating Panginoon, bago pa po mag-exist ang lahat ng mga temporal na mga bagay, amen, ay makikita po natin yung kanyang kaisipan ay nabuo na roon. Amen. Sa kanyang napakalawak na kaisipan na express, amen, sa bawat panahon ay kumpleto. Mga kapatid, wala po itong tinatawag na dapat idagdag o ibawas. Sapagkat lahat ay gumaganap base sa kanyang pagpapasya. Amen. And of course, yung kanyang mga piniling ito, no? Ito po ay mayroong pong tinatawag na vindication, no? Ito po ay mayroong pong pagpapatibay na mula sa pagkapili ng ating Panginoon sa bawat kapanahunan. Amen. And another thing, sabi nga, God knows who is qualified for the time and the season. No? Kilala po ng ating Panginoon kung sino po yung kwalipikado, no? Sa mga panahon at sa mga oras na yaon. No? Kaya ito po ang isa sa mga kagandahan ng ating Panginoon, no? Although na meron po tayong natawag na mga kanya-kanyang mga rotation, may kanya-kanya po tayong mga standard ng pamumuhay sa mundong ito as a Christian, but we believe, mga kapatid, no, yung qualification ng ating Panginoon, no, sa kanya pong pagtatakda sa atin ay gumaganap, no? Kaya sabi nito, no, God knows who is qualified. Kilala niya na kung saan ko'y kwalipikado. Bakit ka mo? Kasi nasa kanila na lahat, no? Nasa mga tao na yon, in every ages, kung sino po yung kwalipikadong ibabangon po niya upang maging tagapanguna, maging seer ng kanyang kapahayagan. Ito po ay sinalinan niya na ng mga kakayanan, ng kanyang mga kapangyarihan upang, sabi nga, magkaroon po ng tatawag na kaganapan ang kanyang kapahayagan. Okay, number 3. Each one had their day allotted to them. Ang bawat isa ay meron pong pagtatakda, no? Sa bawat isa sa kanila. So, each one had their day allotted, no? Ang bawat isa po ay merong panahon, may araw na kanilang pagtatakda. Amen po ba? So, Diyos ang nagtakda, hindi po yung Bible school, ha? Hindi po yung pagiging, sige, magpastor ka na lang, sige, mag-aral ka ng ganito. Hindi po ganon, mga kapatid sa Panginoon, no? Sapagkat unang-una, ang patungkol po sa kapahayagan ng Diyos ay Diyos mismo yung naghahayag. Hindi po ito nakukuha sa intelektual na kaisipan lamang ng tao. Kasi ang salita ng Panginoon, pag galing lamang po ito sa intelektual na, let's say in Tagalog, kaya, no, na pagkakapisan, no, paghihimay, no, ng salita ng ating Panginoon. Pag ito po ay sa kapamaraanan lamang ng kaisipan ng tao, maaaring naroon po ang tinatawag na authority, no? Pero yung vindication wala. Amen? Iba po kasi yung tinatawag na vindication. Vindication, ito po ay ang tinatawag po na pagpapasakdal ng banal na Espiritu Santo. Everybody can preach. Amen? Everybody can build a church, ministry, no? Maging pastor, kaya nga, no? Lahat sa kapanahunan ito, no? Lahat po ay meron na kung tatawag na kanya-kanyang disenyo, may kanya-kanyang lapat, no? Kaya nga yung mga tares at saka yung mga wheat, ginaganap na po nila ng eksakto yung mga kapanahunan, no?
ginaganap na po nila ang mga papel, no? Yung role po nila sa bawat panahon, lalo na po sa huling kapanahonan. Okay. So, another one. And this last day, it come into the eagle again, which is back in the prophetic age to bring this together. So makikita po natin, no, sa huling kapanahonan, good evening, Brother Dino. Sa huling panahon daw po ito, no, ito daw po ay babalik, no, sa pagiging agilang muli, no? Kasi nang simula pa po ang ating Panginoon ay ang kanya pong salita ay mistulang agila. Amen po ba? At ito po ay dinadamit sa mga tao at ang tao ngayon nakakasumpong ng kakayanan ng isang pong halintulad sa isang agila. Na ito po ay kumakatawan sa mga prophetic, no? Mga pangitain, no? Mga hula na may kinalaman kapatid sa tinatawag na mga bagay na mangyayari. Amen? Iba po kasi yung panaginip sa propesya. Amen? Vision. No? Iba po yung vision, iba po yung prophetic, no? Prophesied. Amen? Of course, iba pa rin po yun. Iba pa rin po yung prediction. No? Magkakaiba po yun ang category. No? And of course, sabi na, no? Which is back in the prophetic age. Okay? Ipapanumbalik sa panahon ng mga panghumula, no? Prophetic age, no? Panahon ng mga panghumula, para daw maipanumbalik lahat to bring this together. Amen? Dahil yung prophetic, yung prophesied, o yung pagpupropesiya, no? Yung mga napupropesiya, ito po ay kumakatawan sa mga kaisipan ng Diyos, no? Na siyang may kinalaman sa kung ano yung uri ng mga kapanahunang darating. Amen? Nakita niyo po? So kaya kapatid sa Panginoon, yung ating ginaganap po ngayon ay mga bagay na pagpapanauli, no? Okay, yung napanatili, no? At pagpapanauli sa lahat ng bagay. Okay. Ito nga po mga kapatid, no? Isa pong halimbawa, at actually ito po ay drop na po natin to last Wednesday o last week na po about sa prophesied ni Brother Branham, no, tungkol po sa woman ruler before the end time, no? Bago po yung kawakasan ng panahon. Amen? At ito po ay naipahayag 1960s. 60s pa ito, mga kapatid. At ito po ay malinaw na sinasabi yan, thus saith the Lord. Ito po yung maganda, mga kapatid, no? Pag sinabing thus saith the Lord, ito po ay tatawag na meron po itong authentication. Authentication na talagang ito po ay tinig, no? Hindi ng ordinaryong tao na nakikita personal, kundi ito po ay tinig mismo ng ating Panginoon. Because the prophet is the seer of God. Amen. Sila yung mga tagapagkita ng mga bagay ng lihim ng ating Panginoon. Sabi gano'n, and I remember that said the Lord, there will be a woman ruler before the end time. She'll either be president or vice president, no? Or it will be the Catholic Church or as a woman. I've seen her. Nakita niya na ito, no? No? Kasi ang vision at saka yung prophetic, ang vision pangitain. Yung propesya, ito po yung paghahayag. Literally paghahayag, yun ang propesya. Pag vision, ito po yung pangitain ng mga magaganap. At pag propesya, ito po yung word. Amen? So nakita po natin, ano? At ito po ay nakita niya na sa vision. Nakita niya ito sa isang pangitain na mayroong pong tatayong babaeng tagapanguna, presidente, before the end time. At sabi ganon, ano? Sabi ganon, a great woman, nakila daw itong babaeng ito. Oh? Sabi ganon, the nation bowed to her. Mga bansa ay lulubog sa kaniya. No? Kaya alam naman po natin, pagdating po nagtatawag na yung napag-aralan po natin, ano? Yung statue po na pinagawa ni Nebuchadnezzar, yung panaginip niya, no? Yung dalawang paa po ito na mix po ng iron at ng clay, no?
mix po ito at ito po ito tumayo na nakatayo po ito, no? Ito po ay masasabi po natin na ito po ang tatayo na dalawa sa huling kapanahunan. Ano po ito? One word religion and one word government. Amen? At ito po yung huling kapanahunan ito. Ito na po yung panahon. Nasa luwad na po tayo at bakal na pinaghahalo. Kaya nga, sa kapanahunan, bakit kamo bakal, bakit luwad? Sapagkat ipinapakita po ng bakal, representative as talaga pong ito po ay matigas, no? Marami po ang matitigas po ngayon, mga malalakas na mga bansa, ano po ba? But doon po sabi nga, yung negative side ay sa paningin ng Panginoon, they are all clay. Amen? In their capacity, meron silang may mga weapons sila, no? May mga machinery sila to conquer, no? To destroy, no? Para magwasak ng mga bansa, lahat ng tatawag na mga deadly weapon, amen? So, yung po ang pagpapakita ng bakal, no? Matigas, no? Meron silang kakayanan, sapat. Pero ang halo po na luwad ay sabi nga nun, in the eyes of the Lord, they are all weak. Silang lahat ay mga luwad lamang, no? Sa alabok ay kayo nang galing. Ano po kayo babalik ka rin. Okay. Sabi nga nun, at challenge pa niya yung mga young people sa panahon niya na yon. Sabi nga nun, kayo mga young people, sabi nga nun, tignan niyo ito, sabi nga, isulat niyo, write it down. Kayo mga young people, write it down, sabi nga nun. It happens. Sabi nga nun, tignan nyo, ito yung mangyayari. Pag hindi ito mangyari, it isn't, sabi nga nun, I'm a false prophet. Ibig sabihin, pag hindi ito nangyari, huwag ang propesya ko. In other words, sinungaling ang mga nakita ko na pinakita ng Diyos. Pero nakita po natin sa huling kapanahunan, no? Kala nga natin Hillary Clinton, natalo si Hillary Clinton, yung nakaraang administration po ni Trump at saka Hillary Clinton. But anyway, ito po nakita po natin kasi either, sabi ni Brother Branham, either be president or vice president. Amen? So ito po ay kumakatawan sa isa pong tinatawag na kapulungan ng isa pong mga leader, mga pangunahing mga tagapanguna sa ating kapanahunan. Okay, so ito po ang isa sa malinaw na nakikita po natin sa huling kapanahunan ay na eksaktong salita talaga na inilalagay ang ating Panginoon. Although natapos na, actually, yung pag-depart po ng ating kapatid si Brother Branham, I believe natapos niya lahat ito. Na-fulfill niya po lahat ng mga ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoon, ipinakita sa kanya ng ating Panginoon, no? Kaya yung mensahe niya po na iniwan sa atin, no, ay nailapat sa bawat panahon at hanggang sa kasalukuyan. Alam niyo kung bakit, kapatid, hindi ito mailalapat kung ito po ay walang tinatawag na gamit. Amin po ba? Kaya from the beginning, 1940s pa lang, up to 1965, no? Before pag-depart niya po, no, sa mundong ito, nakita po natin yung message na ginamit ng ating Panginoon pinalabas ng ating Panginoon sa kanyang bibig ay nagkaroon po nagtatawag na manifestation in every ages. Amen po ba? At pinalinaw po ng ating kapatid na ito sa pamamagitan ng mga kapahayagang ito. Pinalinaw niya ang lahat, no? At alalahanin po natin, hindi po ito mismo kay Brother Branham. Ito po ay kapahayagan ng Diyos sa kanyang bibig. Likewise sa ating kapanahunan, no? Kaya, nung nag-depart po ang ating kapatid as Brother Branham, dumami po ngayon ang katawan. Amen po ba? Nagkaroon po ng tatawag na fivefold ministry, no? Nagkaroon ng tatawag na paglakas, no? Mabilis na pag-evolve ng tatawag ng message of the hour. Amen. Okay. So ito po, no, ito po yung mga lapses ng mga nalampasan natin ng nakaraan before na dumako po tayo sa tatawag po na another discussion po natin, which is yung tatawag po na yung hallelujah.
yung ating pong next na kapahayagan ay ang katawag restore word. The restored word. Okay. So, gusto ko po munang basahin po ito, no? The hour that Jesus come. That's the allotted message of the hour. Yung panahon, yung oras, no? Na pagbalik ni Jesus. Ito daw po yung allotted message of the hour. No? Kaya nga yung rapturing message. No? Okay. James chapter 5 verse 7. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth, and had long patience for it, until he received the earthly and latter rain. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagbarito ng Panginoon. Narito inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa. Tingnan niyo po, na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Former rain and latter rain po ito. So, yung revival po kasi ito, yung rain, former rain at yung latter rain, ito po yung revival. No? Na ginaganap po ngayon ng ating Panginoon. No? Hindi po ito yung no? Yung revival na galing lamang po ito sa mga natawag na kaisipan ng tao. Hindi po, no? Ang revival po nito ay katawag na, pag sinabing revive, binuhay. No? Revive, to revive, binuhay muli. No? Sinangkapan uli, brad ng kapangyarihan upang mag-manifest uli po ito. Okay. Sabi po dito sa ating pong, magbabasa po ako ng quote, Sabi po dito sa Perseverance, 1964 po ito na ipahayag ng ating kapatid na si Brother Branham. At ito po ang pagkakasabi para paragraph 270. You believe that this is the hour that Jesus is to come, that the church has come from justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. So, ang iglesia ng ating Panginoon, okay, kinakailangan talaga ma-recognize po ito ng iglesia, no? Ng katawan ng ating Panginoon, na siya po ay dadako po sa justification, pagpapawalang sala, yung sanctification, paglilinis sa Kanya, at yung baptism of the Holy Ghost. Tatlo po yan, no? Kaya importante po ito makita po natin, yung pagpapawalang sala, which is yung token. Amen? Nakita niyo po yung token, ang kahalagahan po ng blood ng ating Panginoon, which is ito po yung token. Yung blood ng ating Panginoon, ito po yung nagja-justify po sa atin, nagpapawalang sala po sa atin through the shedding of the blood. Amen po ba? Amen? And of course, kasama na po dyan yung sanctification, yung water baptism. Amen po ba? At yung katawag na baptism of the Holy Ghost. Tatlo po yan, kapatid. Hindi po pwede na hindi ito maganap sa isang Kristiyano sa kukunin ng ating Panginoon. Importante ito mga kapatid. Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Importante itong tatlo na ito. Ito po ay dapat na mahayag, ma-experience ng bawat mga babalikan ng ating Panginoon. Ano po yun mga kapatid? Yung tinatawag po na pagpapawalang sala, Sister Gloria, yung paglilinis at ang pagbautismo ng banal na Espiritu Santo. Kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa Espiritu ng ating Panginoon. And then, the rapture come. Kasi lahat tayo dyan, dadanas tayo. Mararanasan po natin yan. Hindi lamang ito naunawaan natin, kundi na-experience po natin ito. Amen po ba? Iba po yung naunawaan lamang. Kasi pag naunawaan, malinaw po pag naunawaan, kasunod na po dyan yung tinatawag na experience. Amen? Amen? Kasi pag sinabing naunawaan, pero depende sa pag-uunawa, kasi merong pangunawa, may naunawaan, pero parang na kabila naman, the other side, na false, May pangunawa na acceptance po nila, Okay. So, kaya kapatid sa Panginoon, sabi, let's continue. That the church has come from justification, sanctification, baptism of the Holy Spirit, just like the pyramid that coming. Kagaya daw po ito ng isa pong pyramid, na paparating, sabi nga doon. And now, the top stone is going to have to be so perfect. So,
yung capstone na sinasabi po dito, let's say this one. Okay, gusto ko lang po itong kunin. Okay. Ito po ito. Ito po yung capstone. Ito po yung pyramid. Ito po yung capstone. Okay. So, sabi po ganun mga kapatid sa Panginoon. Sabi ganun ha. Just like the pyramid, like that coming. And now the capstone is going to have to be so perfect. So, tandaan po natin mga kapatid, no? Ito po yung capstone na ito. Dapat ito po ay eksaktong-eksakto, walang labis, walang kulang. Bago po lumapag yung capstone na ito, na-shape na po, nahubog na po ng tama. No? Kaya nga, why pyramid? Why pyramid? Kasi sabi sa Bible, makinig po tayo, hindi na daw po kailangan yung araw doon. At ang Diyos lamang po ang magiging silbing liwanag at wala daw pong anino. Lahat ay naliliwanagan. Tingnan niyo po, pag ang square, let's say, pag square, nakaharian, sabi gano'n. Pag umibabaw ang liwanag dito, meron itong shadow. Nakita niyo? Nakita niyo? May shadow pag nandito sa square, siya yung liwanag. Pag square, sinasabi ng iba na ang kaharian square, pag pumatong siya rito, yung ganyang presensya, may shadow yan. Pero walang shadow, sabi gano'n. Kaya, pag ito po ay triangle, pag pumatong liwanag, wala pong shadow yan. Lahat ay naliliwanagan. Amen po ba? Kaya tandaan po natin, yung nangyayari po na ngayon kasi mayroon pong katawag na mga mason. Ginagamit po nila yung pyramid, right? Amen? Pyramid at nilagyan po ito ng kanilang natawag na mata. No? At marami pong nakakapag-recognize na ito po ay tatawag po na mga antichrist. Amen? Okay? Pero tandaan niyo po, wala pong kayang likhain ng dyablo. Ang lahat po ng bagay ay buhat sa ating Panginoon. Amen. Bago kasangkapanin ng dyablo yung pyramid, yan po ay nagamit ng Diyos para isulat sa loob ng pyramid na ito, isulat ang kanyang kapahayagan. Amen? Kagaya po ito ng mga tatawag ng mga zodiac. Diba? Yung mga kapatid, nakita niyo po yung mga zodiac, yung mga patungkol sa mga stars, di po ba? Yung mga zodiac sign no? Mga star po dyan sa langit. So, before po yan, nagamitin namang manghuhula. No? Nagamit po yan muna. No? Ng malinaw, nagamit po yan ng malinaw doon po sa pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang kaisipan at kagustuhan. No? Kaya kung nakikita po ninyo, kung ito po isang halimbawa sa Bible, na yung ng tatlong wise men, amen po ba? Hindi po ito ito po yung mga hari po ito, hindi po ito mga Israelita. Sila po ay mga wise men. Hindi po sila mga Israelita at hindi sila mga king na sinasabi ng isang relihiyon na meron pa nga silang sinasabi na 3 kings, right? So which is, ito po yung tatawag na napakalaki pong kasinungalingan. Kaya panahon na po mga kapatid para magising tayo. No, wala po kaya nga, di ba, na-implement natin 3 kings, meron pang 3 kings, no? After ng Christmas, after ng New Year, meron pang 3 kings, no? Hindi po yun, wise men po yun, sabi sa Bible. At tignan po natin ang ginamit mo nila. Ano yung ginamit nila? Para magkaroon sila ng understanding na merong ipapanganak na tagapagligtas. Ano po yun? Yung stars. No? Yung tala sa umaga. So sabi nga nung nakita namin yung tala sa umaga. Alam namin may pinanganak ng Mesiyas, may pinanganak ng tagapagligtas. Alam ba? So zodiac yun, star yun. No? Ito po ay malinaw na ginamit ng ating Panginoon para po mahayag ang kanyang kalooban. Amen? Pero ngayon tignan po natin, ginamit po ito ng mga let's say yung mga manghuhula, no? Ginamit po ito ng mga antichrist para po, sabi nga para po gamitin sa mga walang kabuluhang bagay. Amen. So, kaya kapatid sabi let's continue. And now the capstone is going to have to be so perfect till when the headstone comes.
So, kinakailangan yung top stone na ito yung top stone. Ito pinakataas ng bato na ito. Kinakailangan ito maging perfecto. Kaya nga ito no? Yung stature of the perfect man. Stature of the perfect man. Ito po tayo. Hinuhubog po tayo like a pyramid. Amen po ba? At mayroon po itong stages. Amen po ba? Na dito po yung virtue, faith, virtue, and so forth. Diba? So dito po kasi ang stages ng nakapaloob po din ng justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Ito po yan, lumalapat po yan as a pyramid type. Amen po ba? Amen. At sa kasalukuyan po natin, tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon. Sabi nga no? Till, sabi ganon. Okay. Till when the headstone comes. Hanggang sa dumating yung headstone. Ito yung headstone, which is Christ. Kaya pagdating ng ating Panginoon, hindi siya darating hanggat hindi pa lapat ito. Hanggat hindi pa ito tama. Hanggat hindi pa ito fit. Amen? Hanggat hindi pa ito eksakto. Amen? Kaya sabi nga no? And now the top stone is going to have to be so perfect. Ito yung top stone. Top stone, and this one is the capstone. Ito capstone nito. Ito yung takip. Ito yung batong takip, panakip, capstone. Ito po yung top stone. Ang top stone na ito, kinakailangan, lumapat po yan. Amen? Ayan, lumapat po yan. Amen? Dapat eksaktong-eksakto. Amen po ba? Ganyan niya po yan kasi, alam niya po kasi may sign po kasi na. No? Kaya nakaganyan pa kasi hindi pa ngayon lumalapat. No? Wala pang lapat ngayon. Kasi itong pagitan ito, in between na ito, kinakailangan, dapat nalapat po ito pagdating po ng capstone. Amen po ba? Okay. So, sabi nga noon, when the headstone comes, it has to blend right with it. So, kinakailangan itong magsama ng tama. Amen? So, dapat ito magsama ng tama. Ibig sabihin, yung topstone at yung capstone, are you with me? Topstone and capstone, kinakailangan, ito po ay eksakto, lumapat ng tamang-tama, eksakto po ito. No? Kaya ito po ang sinasabi ng propeta sa huling kapanahunan. Then, sabi, the ministry has to start out like this. Yan dapat talaga magsisimula. Amen? Yung ministeryo ng ating Panginoon. And just come to the minority all the time. Dapat ito ay dumako sa minority. Pag sabing minor, yung kaunti lamang po ito, no? Sa lahat ng panahon. Ibig sabihin po nito, hindi po ito grupo. Ito po ay individual, mga kapatid sa Panginoon. Amen? Getting smaller groups. Ito po ay papaliit na ito. Getting smaller groups and smaller group until finally the stone with the building. Ito siya una. Okay, makinig po Ito siya una, malaki. Diba? Malaki siya muna sa ibaba, right? Diba? Then, habang papadating sa tatawag na image ng ating Panginoon, ito yung capstone, papaliit siya ng papaliit. Kita nyo? Papaliit siya ng papaliit, getting smaller and smaller. Sabi ganun, papaliit ng papaliit hanggang sa sumapit, no? Ng tama at eksakto na tinatawag na panulokang bato. Capstone. Amen? Amen. So, kaya kapatid sa Panginoon, ito po ay tipo ng natawag larawan ng pyramid. Una, sa baba ay napakaluwang. Amen? Pero habang tumataas po yung antas, papalapit ang meeting in the air, yung pakikipagtagpo natin, pakikipagpisa natin, literally, physically sa ating Panginoon, ay sinishift tayo unti-unti. Getting smaller, sabi po ng prophet, getting smaller, until finally the stone meet with the building. Are you with me? Amen? Finally, until which mamit daw po yung sukat, yung measurement ng tinatawag na capstone. Amen. Hallelujah. So, He is the headstone. Si Kristo, si Jesus, si Elohim. Ayan po ba? Si Jehovah in the Old Testament and Jesus in New Testament.
Okay. He is the headstone. Takes the whole building with him. Amen? Which is the church. All of them will raise up, plump back from this first watch. Nagsimula. Babalik at babalik talaga ito. Okay. On the seventh, and all go in the rapture. So sa ikapito hanggang, kasi ilalapat itong ikapitong na po ito. Ikapitong panahon na po ito. Amen? At ito na po, finishing touch na po tayo ngayon. Amen po ba? Ikapitong panahon na po ito. 7 po ito. 7 stages po ito. Amen? And every ages, binabawasan, hanggang finally, mamit po natin ito. Ito po yung final age. Ito po yung finishing na tinatawag na capstone. Amen? So, finally, sabi nga takes the whole building with him, which is the church. All of them will raise up, plump back from this first watch, amen, to the seventh. First watch, which is the first age, which is the Ephesian age, up to the seventh age, which is the Laodicean age, amen. And all go in the rapture, amen. Kasi yung pagbabalik ng ating Panginoon, ilalapat niya na tayo dito. Ito po yung rapturing time. Amen? Yung tinatawag ng mystical body ng ating Panginoon. Amen? You are the building of God. Amen? You are the building of God. Amen? Hallelujah. All of them will rise up. Okay. Each one had their days allotted to them. Okay? So, ang bawat isa ay mayroong pong pagtatakda sa kanila. Amen po ba? And they had their reformer and founders. Meron silang mga tatawag na mga nagre-reforma, no? At yung mga tagapamuno, amen po, mga founders, yung sila yung mga nagtagapagtatag. Amen? And so forth, sabi, all down through. And this last day, it come into an eagle again. Kaya may eagle to Kaya ito, may eagle po ito. Sapagkat ang eagle po, sign ng seer. No? Prophetic age po yung eagle age. Prophetic age po ito. Kaya kung nakikita po ng ating mga kapatid, yung malabo pa yung medyo hindi pa po, medyo nabubuluhan pa, bakit may mga eagle, bakit may pyramid, bakit mayroon tayong katawag na 7 candlestick, golden candlestick. Ito po ay mga pangunahin, no? Na symbolical, no, ng coming rapture ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Kaya iba naguguluhan, bakit meron silang candlestick? Bakit meron silang eagle? Bakit meron silang pyramid? No? Kaya nawiwindang Alam niyo kung bakit? Kasi ito po ay mga sign o mga simbolo na kumakatawan po sa tinatawag na mga ginagawang bagay ng ating Panginoon sa huling kapanahunan. Amen. Okay. So, sabi ganon. And it comes into an eagle again, which is back in the prophetic age, to bring this together. Amen? Kasi yung prophetic age, yung panahon po ng mga nagtatawag ng mga kasi Old Testament time ito. Amen? Prophesy. Amen po ba? Patungo po tayo rito. Amen po. Pabalik na po tayo rito sa panahon ito. Bakit kamo? Sapagkat dito niya na malinaw na ipinapakita ang mga kapahayagan. No, Brother Dino, na mas mapapalinaw pa sa atin ng maigi. Amen? Yung kapanahonan. Okay. Let's go on for another. This is an allotted word, a promise for this age. Ito po daw po yung ito po yung nailaan, no? Nailaang salita ang naipangako sa panahon ito. Ano po yun? Ito po ay babasahin po ko uli ng quotation. Tandaan niyo po. Kaya po ini-include po dito ang pangalan po ni Brother William Marion Branham dahil para po ito po ay isang bagay na maunawaan ng marami. Na ang pakapahayagan po namin ito ay hindi po sa aming galing. Dahil wala kaming kakayanan. Ang mga pastor po ng end time, yung mga totoo sorry for this word. Yung mga totoo lang na mga end time, wala po silang daladalang mensahe. Amen?
na kanilang galing sa kanilang sarili. Amen po ba? Kundi ang mensahe pong binapahayag ng bawat mananampalataya sa huling kapanahunan ay yung mensahe po ni Brother Branham. Amen? Sapagkat din po yung prophetic age, no? Mga bagay na sinangkapan ng mga pangitain, sinangkapan ng mga tatawag na mga kaganapan na maaaring mangyari kinabukasan. Brother, na katulad yung nangyari kay Nabucodonosor last Sunday natin, Sunday service po natin na nag-inip si Nabucodonosor, no? Pero sa kanyang pagbangon, siya ay atubiling-atubiling, siya ay naliligalig. Pero ang problema, hindi niya na na-recall, hindi niya na natandaan kung ano yung kanyang napanaginipan. But praise God, sapagkat ito ay alam ng ating Panginoon, inihanda niya ang kanyang abang lingkod na si Daniel, amen po ba? Upang siya po yung magsiwalat, siya yung seer that time. Amen? Okay, let's continue. And in the days that we are now living in, there is an allotted word, a promise for this age. Meron daw pong naitakdang salita ang pangako sa panahong ito. Okay? We believe that the Holy Spirit is here on earth now, trying to find hard to manifest and to bring to pass. No? Hinahanap niya ito, yung puso na ito. Amen? Yung puso po. Bakit ka mo? Kasi yung allotted word na inilagay sa panahon ito, kapatid, sa Panginoon, meron po talaga itong koneksyon sa tinatawag na mga pinili sa huling kapanahunan. At yung Holy Spirit niya na sinasabi po dito, which is the very presence of God, ito po yung nagsasaturate, no? Sa bawat lugar, sa bawat bayan, sa bawat lugar, sa bawat mga rehiyon, upang hanapin sa liksikin yung pusong mayroong kong sapat, no? May binhi. Okay. Sabi, to manifest and to bring to pass by vindicating the word that now prophesied for this day and hour. Para pagtibayin, ha? To manifest and to bring to pass. Kasi hindi po pwedeng maganap ito sa mga walang binhi. Hindi kailanman gaganap ang salita, yung allotted word, sa walang binhi. Kaya ang hinahanap po ng Holy Ghost o yung presensya ng ating Panginoon ay yung mga naitakdang mga mananampalataya sa huling panahon. Sapagkat ito, sabi ganun, dito ang mayroong sapat na pagmamanifest, pagganap. Gaganap ito. Amen? At mangyayari daw ito. Tandaan nyo? Amen? Kaya naghahanap ngayon ng puso na mayroong binhi. Sapagkat ito ang kinakailangan gumanap. Amen? By vindicating the word that now prophesied for this day and hour, para pagtibayin, upang pagtibayin. Kasi hindi makakaganap ang isang bagay, ang isang salita ng Panginoon. Hindi kailanman po pwedeng gumanap pag hindi po ito pagtitibayin ng banal na Espiritu. Amen? So kaya, yung wave ng message of the hour sa final age, kapatid, using the internet, using the social media, using the computers and cell phones, ito yung tinatawag na isang napaka-effective, no, na pamamaraan, no, para po mahanap yung mayroong binhi na pusong may binhi na ito, sapagkat ito yung gaganap sa lahat. Amen? Sa panahong ito. Amen. Glory. Another quote. Okay, why little Bethlehem? Back in 1963, God in every age allotted His word from the beginning. Ang Diyos sa bawat panahon ay nagtalaga ng kanyang salita mula pa ng una. Tingnan nyo, mula pa ng una. Amen? Wala pa si Adam in Eve, Brother Gadino, itinakda na ng Panginoon sa bawat panahon. Alam niya na ito. Amen? And every time in which one of those ages pass by,
God sent down an anointed prophet for that age. God sent down the anointed, okay, catch this, anointed, amen, prophet for this age, or rather, for that age, amen. So, bakit anointed? Kaya nga, Christ, anointed. Christ is anointed naman. Amen. Ibig sabihin, yung propetang ito, nasa kanya yung lingap ng Kristo. Nasa kanya yung pahid ng Kristo. Nakita nyo? Nakita nyo? Kasi, pag sinabing Christ, which is the manifestation of the Holy Ghost. Diba? Christ. Oo. Okay. So, nasa kanya yung pahid ng pagiging propeta sa panahon na yon. In the day of Noah, days of all the rest of them, when he made the promises, I don't care what kind of condition that church go into. Wala siyang pakialam kung anong kondisyon ng mga panahong ito, mga simbahan ng mga panahong ito. Basta ang alam niya lang, may inilapat na anointed na nagaganap sa panahong ito. Amen po ba? Okay. For the word of the Lord comes to the prophet. Salita talaga ito. Kaya nga, yung fulfillment ng propesya na ito, na ginanap ng mga propeta sa uling kapanahunan. Tandaan mo yung mga pangangaral ng mga apostol sa panahong ito, galing po ito sa mga tinig ng propeta. Amen? Okay. Okay, so let's go on po sa ating pong another point of discussion about the restore word na po tayo. So, may seven po ito, no? 7 stages po ito. The spoken word, the written word, manifested word, allotted word. Ito po yung katatapos ngayon. Then, let's go for the restored word. Amen? And then, meron pa po itong dalawa pa po. Hidden word and the full word. Amen. Okay, so praise God. Dito po sa ating pong binasang main reading sa Matthew 17, sabi, and his disciple asked him, saying, why then say the scribe that Elias must first come? Bakit daw po, tinanong sila ng mga kanyang malagad, bakit daw, sabi nga, na sinabi ng mga manunulat na ito, no? Mga eskribo na ito, na kinakailangan pumarito muna si Elias. Kasi sinasabi talaga, yun ang kinakantay talaga nila. Amen po ba? Kasi sa kanila pong pinapaniwala ang mga kasulatan sa yung mga scroll. Amen po ba? Na meron talaga sabi babalik si Elias. Amen? Okay. Verse 11. And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. Ano yung trabaho ni Elias? To restore all things. Amen? Sabi sa Tagalog, no? At sumagot siya at sinabi, katotohanan, si Elias ay paririto. At isasauli ang lahat ng bagay to restore all things. Masauli daw po. Itong propeta na ito, babalik daw po ito. Para isauli ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po bakit isauli? Dahil mayroong na-deform ito. Nakita niyo? Na-deform po ito. Na-deform po ito. Nawala po ito sa tamang shape. Amen? Kaya po i-restore. Verse 12. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, si Elias ay naparito na. Subalit hindi siya nakilala. But have done unto him whatsoever they listed. Sabi nga nun. Likewise, shall also the Son of Man suffer for them. Kaya hindi naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Sabi nga na, bumalik na daw talaga si Elias. At in continuation, sa babasahin ko na sa Matthew 17, verse 10, 12, and continuation, sabi nga nun,
nabuo sa kaisipan ng mga alagad na ang Elias na ito ay si John the Baptist. Amen? May natapos naman eh. Na-restore naman ni Elias. Na-restore naman ni Elias ang pinapagawa niya kasi hindi po pwedeng ang isang propeta o ang isang anointed ng Panginoon ay umalis nang hindi natatapos ang kanyang tungkulin. Are you with me? Diba? Totoo po natapos niya. Pero, makinig po kayo, yung natapos ni Elias, natapos ni John, okay, natapos ni John the Baptist, amen. Amen. Yung natapos ni John the Baptist, ito po yung natawag na pagpapanauli sa kobenante ng Israel. Nakita nyo? Natapos niya kasi yung prophetic age na ito, Gentile birth, hindi yung propetang gagamitin, yung Elias na darating. Kaya yung nag-depart, namatay, itong si John the Baptist, na-restore niya yung kobenante ng Lord sa Israel, sa bayang Israel. Remember, ito pong si John the Baptist, ito po ang tribe po niya, ang kanyang bahagi ay tribe po ni Levi. Ni Levi. Okay? So ito po, angkan po siya ni Levi. Kung titignan po ninyo yung history ng kanyang tribo na pinanggalingan, itong si John the Baptist ay galing ito sa tribo ni Levi. Okay, search the scripture. Search, hanapin po ninyo. So, ang na-restore niya ay ang restoration ng covenante ng Lord sa Israelita. Then, pumasok po ito, yung Gentile bride, Gentile age na ito. Amen. So, kaya kinakailangan ang i-restore back yung covenante niya sa kanyang bride na hintil. At ito ngayon yung tinapos ni Brother Branham. Amen. Ito yung natapos ni Brother Branham. At ito yung ngayon, ang sumiship sa atin na sa capstone. Nakita niya? Amen. So malinaw po ito. May natapos naman. Na-fulfill naman po ni John the Baptist ang kanyang trabaho. Amen. Ginaganap niya. Kaso yung trabaho niya sa covenante niya sa Israel. Tapos niya. Kaya nga, yung bautismo sa pangalan ni Juan. Nakita nyo? Sa Gentile bride, bautismo in the name of Jesus Christ. Nakita nyo? Ha? Bakit ka mo si Juan? Kasi pati yung mga pati yung mga eskriba, nagpapabautismo sa kanya eh. Kasi ito po ay subject sa covenante ng bayang Israel sa Diyos. Yun ang tinapos. Yung ni-restore back ni John the Baptist. Remember that. But I say unto you that Elias is come already, and they knew him not, but had done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them. Kaya hindi naman ang anak daw ay magbabata sa kanila. Tingnan nyo. Ibig sabihin kung paano itong si Juan, John the Baptist, ay pinibutan ng ulo sa angking request nito ni Herodias. Nakita nyo? Pinutol yung ulo, inilagay sa plato. Ganon katindi yung dinanas. No? Disgrace. Very disgrace. Yung dinanas ng Elias na ito. Diba? Pangalan lang ng tao yun, diba? Pero yung anointing, yung kakayanan, yung spirit of Elias, Elijah. Diba? Kaya po ito, ngayon, may covenante, may i-restore back, pero ang kailangan, ito ay para sa mga hindil. Hindi po pwedeng gamitin ang Israelita. Makinig kayo.
ang kobenante ng Panginoon sa mga Gentile bride ay Gentile din. Hintil din ang gagamitin. Amen? Nakita nyo? Kaya si Brother Branham, hintil siya. Amen? Kaya wala tayong pakialam sa kobenante ng Lord sa Israel, sorry wala tayong pakialam sa covenant ng Lord doon sa Israel. Kung ano yung covenant ng Lord sa Israel, labas tayo dyan. Dito tayo sa tinatawag na another covenant. No? At yung commandment na dalawa, nakita nyo? Love the Lord your God with all your mind. At love your neighbor as yourself. Ito yung dalawang. Kung may 10 commandments ang Panginoon sa Israelita as the sort of their covenant to them, sa Israel, 10 commandments. Sa covenant niya, sa mga hintil, naglapat siya ng dalawang commandment. Nakita niyo? Diba? At yung commandment nito ay lapat lang sa natawag na dalawa. Pinaigsi, pero lumawak, mas lalo lumawak. Nakita niyo? Pinaigsi, nag-minimize yung word, naging dalawa. Pero kung palalawakin mo, kung bibigyan mo ito ng pansin in the authority of the Holy Ghost, malalaman mo kung gaano kalawak yung covenant niya sa kanyang bride sa huling panahon ito. Amen? 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 Okay, so praise God. So, kaya nga no, si John the Baptist ay for the son of a priest. Okay, John the Baptist was the son of the priest, Zechariah. Tignan nyo para mapatunayan niyo po ito. Zechariah and his wife Elizabeth, the priest of Israel. Ito si Zechariah, ito po ay pari ng Israel. Were of the tribe of Levi. Di ba? And were descendant of Aaron. Tingnan nyo. Descendant siya ni Aaron, the brother of Moses. No? Kaya yung natapos na kobenante, o yung na-fulfill, no? Yung na-restore back nito ni John the Baptist, ay between the covenant ng God at ng Israel. Amen? Nakita nyo? Nakita nyo? Natapos niya ito. Walang pagdududa. Si Brother Branham, natapos niya ito, walang pagdududa. Pero, nag-i-echo ang kanyang mensahe sa huling kapanahunan. Kita nyo? At hanggang ngayon, sabi ngayon, makinig po tayo. Yung covenant ng Diyos sa Israel ay kanyang iniipon sa puso ni Abraham. Are you with me? And this final age, which is the bride age, iniipon tayo sa bosom ng message. Amen. Nakita nyo? Tayo po iniipon niya sa sinapupunan ng mensahe sa huling kapanahunan. No? Nakita nyo? Dito tayo iniipon niya. Kaya yung mga Old Testament saints, sila yung mga sabi, hindi tayo makakasagabal sa kanilang pagbangon, sa kanilang resurrection, na pagbabalik ng ating Panginoon. And after that, tayo naman, to meet Jesus in the air. Amen. Glory. Amen. Amen? So, sama-sama tayo dyan. Amen po ba? Kasi yung mga Old Testament saint, no? Actually, nandudugo na sila sa paradise ngayon. No? Yan sinasabi na, today I will be with you in paradise. No? Binuksan niya yung paraiso. At lahat ng mga nag-resurrect sa panahon po, yung pagsabi ng Panginoon, it is finished. Then, nag-earthquake, nabiyak yung mga tomb. Amen? And then, nagbangon na niya mga Old Testament sin. Nagpakita pa nga daw po, kung babasa niya sa Bible, nagpakita daw po sa mga cities. And afterward, nawala na sila bagay kamo, sinama na sila doon sa paradise. Doon sila maghihintay. Amen? And then, before the arrival of the bridegroom, remember this, sila ay aalis doon. Amen? At dadako sa isang
lugar na kung saan hihintayin nila tayo roon to meet Jesus in the air. Amen. Amen. Okay, so malinaw mga kapatid ng Panginoon. Okay, to bring back to a former and state of condition. Okay. Restoration na po tayo. Tandaan niyo po, restore the word na po tayo. To restore means, ito po yung babasa muna po ng quotation, ang title po, The Restoration of the Bride. Okay. To restore means, ang ibig sabihin po ng natawag na pagpapanahulit, o pagpapanatili, okay, napanatili, restore back. To return to the former owner, upang ibalik sa dating may-ari. Nakita nyo? Kaya yung restoration po na ito, ibabalik sa totoong may-ari. Kaya ito, siya yung may-ari, siya yung capstone. Kaya pag bago siya lumapat, kinakailangan naka-design tayo sa kanya. Di ba niyo? Kaya to be like Jesus, sabi ng gano'n, na maging kawangis tayo ni Jesus. No? Dati, dito tayo sa baba, paliit ng paliit, ano? Kaya nga paliit ng paliit, ano? Dumada ako sa minority daw, not majority. Ay, minority, pababa ng pababa, paliit ng paliit, no? Hanggang sa may wangis tayo sa kondisyon ng ating Panginoon. To restore means to return to the former owner or to bring back to the former state of condition upang maibalik sa tatawag na dati niyang kondisyon, kalalagayan. So, likewise, yung dati nating kalalagayan, kinakailangan mamit po natin yung message of the hour para ito ang magsasauli sa ating talagang kondisyon na natural. Yung former state of our condition, which is, it comes from the mind of God. Amen? Amen. And then, let's go. And we can enforce a claim. Tignan nyo kung pwede ko itong ma-enforce. Pag nabi-enforce, pwede mo itong pwede mo itong makuha talaga ito. To enforce a claim. Maganap po ito. To be restored. Okay, paragraph 83. Now, that's what Webster say the word restore means. To bring back to the former owner or to bring back to a former state of condition. And if a claim is made on something, to make that restoration, you can enforce it. Pwede mo itong persahang gamitin. Amen? To make it come back to its right place. Grabe, you know? Sambilitan ito, mga kapatid. Nakita niyo? To enforce sambilitan ito. Amen? Sambilitan ito, kapatid. Ibig sabihin talagang kinakailangan mong brand. Hindi ito panahon ng pa-easy-easy. Panahon ito para ipanulit tayo. Di ba? Kaya kinakailangan mangyari maganap na. Ma-experience na natin ang word. Na brand. No? Kailangan ma-experience na natin ang word. No? Kaya dapat huwag tayong haluan ng mga karnal na pananalita. Nakita nyo? Amen? Oo. Kung mayroon pang mga karnalidad na pananalita sa mga bibig ng mga lingkod ng Panginoon sa huling kapanahunan, kinakailangan mawala po ito sa pamamagitan po ng paghingit sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Hingin natin sa ating Panginoon ng mga bagay na ito dahil kailangan natin ito. Amen po ba? Na tanggalin sa atin, tanggalin sa atin ng ating Panginoon yung mga kondisyon na ating pong namana sa sanlibutan. Amen? At makita natin kung anong kondisyon ka hinuhubog ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay. So, praise the Lord. You can enforce it to make it come back to its right place. Okay, another quote. Ang title po ay Oneness, back way 1962. They had been restored back to the original again. They had been restored back. Sila ay muling ipapanauli sa original muli. Sa muli nilang original at kalalagayan. The only thing that they had to left to be disposed of was an old city. Or they lived in here. An old body called a city of a temple that they live in here that had the root because it has to die and corrupt. Kinakailangan mamatay ito dahil ito'y corrupt.
Pag sinabing korupsyon, corrupt, ibig sabihin walang mabuting sangkap ito, kapatid. Amen? Amen? Wala itong mabuting sangkap. But in the spirit and life, and a purpose, and in vision, and everything that were one with God. Dapat pala mga kapatid, no? Mawala lahat ng mga bagay dito sa mundo. Yung makamundong bagay na nasa atin, yung mga karnalidad na pag-iisip, karnalidad na pananalita, karnalidad na pamamaraan, karnalidad na gawain. Amen. Dapat pala talaga. Yan po kasi yan ay dapat mamatay. Mawasak. Kaya nga, you must be born again. Are you with me? Amen. Dapat panganak muli tayo. Amen. Kasi yung kondisyon ng kapanganakan, wala pa tayo sa kondisyonan mo na eternidad o wala pa tayo sa kasi andito pa tayo. Amen. Kaya nga, siniship pa tayo sa capstone. May lapan. Amen po ba? Okay. But in the spirit and life, and in purpose and in vision, and everything that were one with God. Lahat ng bagay ay kailangan kaisa ng Diyos. Amen? Okay. So, the promised restoration before the Great Tribulation. Ito po, mostly ito po ay familiar na po natin ginagamit sa Malachi chapter 4, verse 5 and 6. Okay, let's continue. Behold, okay, I will send you Elijah, the prophet. Isusugo ko sa inyo si Elias na propeta. Ibig sabihin, siya yung magtatayo, siya yung magtatakda. Hindi po pwedeng personal itong siya yung magtatatag ng sarili niya. Amen. Diyos ang magsusugo. Amen. I will send you Elijah the prophet bago ang pagdating, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Tingnan niyo po isusugo daw po niya itong si Propeta Elias bago dumating yung dakila na araw at ang kakilakilabot na araw ng Panginoon. Yung great and dreadful day, para mas maklarify po sa ating kapatid, dalawang kapanahunan ito. Hindi po ito isang panahon. Yung great day of the Lord, which is the coming of the Lord. Amen. Yung rapture. Great day of the Lord. Dakilang araw niya ito. Bakit dakila? Kasi pag bumalik siya rito, kaya siya magiging dakila. Dahil kukunin niya yung nagiging instrumento ng kanyang kadakilaan. Amen. Which is the bride. Amen. Amen? That before the great day of the Lord, I will send Elijah, the prophet. Tingnan niyo po yung propeta na ito. Makinig po tayo. Ang dala niya ay pangitain at tinig. Hindi siya magsusugo ng propeta ng pamamagitan lamang ng vision. Kinakailangan maganap ito. Kinakailangan maging tinig ito. Sapagkat yung great day of the Lord na ito, which is yung coming rapture, yung propetang ito, ang tinig ng propetang ito ay mayroong dalawang kapahayagan. Kapahayagan ng dakilang araw ng Diyos, kapahayagan ng kakilakilabot na pagbabalik ng Panginoon, ng araw ng Panginoon. Are you with me? Kaya mayroong pang dalawa. Ito, at saka yung isa. Amen. Nakita nyo? Amen? Nakita nyo? Kaya nga, pangatlo na itong si Juan, si John the Baptist, pangatlong Elijah ito. Which means, the Spirit hindi po yung physical form, Spirit. Na yung pang-apat, yung tinatawag na prophet for the Gentile. Amen. Propeta ng Diyos para in preparation sa kanyang bride. Amen. And then, yung final
Kaya nga itong great day of the Lord, yung prophet na great day na ito, nag-depart na siya. Natapos niya na yung tungkulin, yung tinig, yung word, yung mensahe ng dakilang araw ng Diyos, which is the rapture. Amen. Nakita niyo? And after the rapture, may panibagong tinig yung propeta na a-arose. At ang tinig na ito ay yung tatawag na mensahe ng kakilakilabot na araw ng Panginoon. Amen. Kita niyo? Kita niyo? Amen. Amen? So kaya kapatid sa Panginoon, mas malaki. The promised restoration. I-restore niya ito. Amen? Kaya yung Elijah na ito, yung fourth Elijah na ito, andito na siya eh. Ito yung nagpupulfill sa covenant ng bride, which is the Gentile bride. Walang problema sa nangyari sa buhay ni John the Baptist. Kasi napulfill niya yung sa panahon ng covenante ng Israel. Nakita niyo? Siya yung nag-close. Siya yung nag-restore back ng covenante ng Panginoon. Siya yung tatawag na ginamit ng ating Panginoon, Diyos, para i-restore lahat ng mga bagay patungkol sa kaganapan ng tribo ng Israel. At meron din po itong water baptism. Kita niyo? Kaya yung covenant, balik natin, covenant ng Panginoon sa bride. Ang bautismo in the name of Jesus na, hindi na in the name of John the Baptist. Saan ba kayo na bautismuan? Sa pangalan ni Juan. Hindi. Dapat mabautismo kayo. Sabi ka na, nagpa-rebaptize sila in the name of Jesus Christ. At yung nagpabautismo yun, ito na po ay sa Asia Minor, which is the Gentile. Are you with me? Amen? So malinaw po ito. Glory. Kaya sabi ka na, great and dreadful day, dalawang panahon. Isang panahon ng dakila, rapture, at yung isang panahon ng kakilakilabot na araw ng Panginoon, which is the Armageddon. Ito yung aabot sa lahat ng bagay. Dito rin yan, aabuhin ito. Makinig tayo. Lahat ng mga makinarya ng mga tao, lahat ng mga na-establish na mga tao ng mga gandang mga tanawin, lahat ng mga knowledge na nagawa ng mga serpent seed. Amen, sila yung wisdom and knowledge doon sa tree of life, tree of knowledge and wisdom. Sila yan. Lahat yan ay mapapara. Lahat yan ay pupulbusin. Ipe-penetrate ng fire. In preparation para, sabi nga, lalakaran nyo ang mga ashes ng mga masasama. Nakita niyo? Amen? Bakit kamo? Kasi i-restore back niya yung image po ng Garden of Eden. Amen? Yung sa millennium, ibabalik niya yan. Kaya nga yung naudlot na honeymoon ng first Adam and first Eve, itutuloy ng second Adam with his bride. Amen. At magaganap na po yung natawag na fulfillment na. Kasi nanakaw yung yung covenant, yung tatawag yung restoration, yung covenant ng ating Panginoon na nakaw, nasira ng Diablo. Amen? Nawasak na dumihan ng Diablo in other term. Right? Tapos kinuha ngayon yung book na ito. Amen? Book of Redemption. Amen? At kinuha ng tatawag na owner. Sino? Si Jesus. Yung kinuha niya, yung nirestore back niya yung Book of Redemption, siya na yung gaganap as a second Adam. At siya na magpupulfill ng nangyayari. Yung unfinished work ni Adam and Eve sa Old Testament time, tatapusin
ng bride at ng bridegroom, Jesus. Amen? Okay, verse 6. And he shall turn the hearts of the father to the children. Tingnan niyo po, no? Ito yung mga Pentecost, teaching ito eh. Amen? Mga apostolic faith po ito. Tandaan niyo po, nagsimula po yung bride age. No? Nagsimula po sa apostolic age. Apostolic faith. Nagsimula po ito. Amen? Pero nangyari, ginawa na nilang denominasyon, ginawa ng simbahan, yan ang problema. Na-purifit na. Instead, yung faith, teaching, na apostolic, naging carnal na rin. Bakit ka mo? Yung mga apostolic ngayon, they are so-called, they are apostolic. But remember, they are using Christmas. They are using some sort of mga traditions. Pag sinabing apostolic faith, wala yung mga Christmas eh. Wala yung mga heart day. Wala yung mga so-called kung ano-anong mga kwan. Mga traditional na mga celebration. Wala. Pag naging apostolic, pure yan. Bakit yung mga apostol ba? Tignan nyo ba? Nag-celebrate ba ng Christmas mga apostol? We are not against naniniwala tayo na merong born in the manger. We love that. Kasi siya yung token. Yung blood niya ito, yung token. Napaka-importante ng baby in the manger na ito. But not the word Christmas. Right. But not the word Christmas. Diba? Tandaan niyo po yan mga kapatid. Para kung gusto mo talaga ma-restore ka talaga, huwag mong gamitin yung word na ganyan. Kasi alam niyo naman kung saan yung galing. Search niyo kung saan ang galing word ng Christmas. Ang totoo niyan, ulitin po natin, Christmas means Christ Mass. Misa kay Kristo. Wala kong word na birth of Christ. Misa lang yan. Pag sinabi misa, kasi wala namang sa Christianity, walang word na misa, mass. Fellowship. Fellowship ang sa atin. Pag sinabing mass, doon yan sa sa isang napakalaking grupo. Yun yung galing yung misa. Sa ating Christianity, fellowship in the Word. No? Pakikipagpisa, pakikipag-isa. Sa salita. Amen. Pag sabing misa, hindi na yung terminology ng Christianity. Mass. Amen? Christ Mass. Christmas. Okay. Sabi ganun, and he shall turn the hearts of the father to the children. Ibig sabihin, ipapanaulit talaga ito. Yung original, makinig po kayo, before the departure ng last apostle, lahat ng mga word, message ng mga apostolic faith na ito yung ibabalik. Ito yung gaganap ngayon sa huling kapanahunan. Kasi hindi siya babalik hanggat hindi babalik ang ating Panginoon hanggat hindi na i-restore yung original na aral na ito. Hindi babalik. Hindi siya makakabalik. Hindi siya babalik hanggat hindi pa nakaship ito. Yung top stone sa capstone. Amen? Kaya i-restore ba? Pag na-restore na, doon yan ilalapat. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. So, salamat po sa ating Panginoon. Sa oras na ito ay gusto ko po munang isara ang ating pagtitipon. Medyo nag-overtime na naman tayo. Anyway, salamat po sa ating Panginoon. At salamat po sa mga kapatid na narito ngayon. Purihin ang ating Panginoon. Naway patuloy tayong samahan niya sa paglagong spiritual. No? Hanggang dumating yung panahon na tayo po ay magkikita-kita doon. No?
sa ating pong meeting in the air. Amen po ba? As of now, ay magsalo-salo lang po tayo sa kapahayagan. Let us believe, claim po natin yung word na ito. Amen? And let us ask the Lord na i-restore niya tayo sa mga bagay na ito. Amen? Okay, samahan niyo po akong manalangin sa sandalian. Banal namin Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga kapahayagan na inyo pong ibinaba sa aming kalagitnaan. Dalangin, Panginoon, ang bawat individual na narito ay maging kapakipakinabang po ang mga kapahayagang ito, Panginoon, na ito po ang siyang magbigay sa amin ng buhay. And we believe, Lord, na sa kabila po ng pagtanggap po namin sa katotohanan ay dadami po mga pag-uusig, dadami, Panginoon, ang mga suliranin, dadami ang mga bagyo sa buhay, sapagkat yan po ang isang nature ng katotohanan na kinakailangan, Panginoon, na ito po ay dumaan sa apoy, Panginoon, upang mailapat, maitama, Panginoon, ang mga bagay na kinakailangan maiwangis sa iyong larawan, Panginoon. Maraming salamat po. At sa pagkakataong ito, hindi ko po, O Diyos, na patuloy kang magpagaling ng may mga karamdaman, sila na mga nanonood, Panginoon, sila na mga naparito, Panginoon, sila na siya pong makapapanood pa po ng aming pong streaming na ito, Panginoon. I pray na kumilos po kayo, magpagaling po kayo ng karamdaman, mag-ayos kayo ng bawat sambahayan, magpalaya kayo sa mga bisyo, magpalaya kayo sa lahat ng uri ng mga gawa ng kaaway. Maraming salamat po. Ito po ang aming samod dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you po. Sa pagpapalang gabi sa ating lahat. Thank the Lord.